Umaabot po sa 300 ang bilang ng mababaeng ipinapasok sa Correctional Institution for Women kada taon simula taong 2005. Kaunti lang daw sa kanila ang nabibigyan ng executive clemency at ang iba sa kulungan na po namamatay. Balita natin ni Leigh Alves. Nitong ika-13 ng Oktubre, nakunan sa CCTV ang panggugulpi ng 4 na kababaihan sa isa pang babae. Matapos mag-report ng biktima sa mga otoridad na pag-alamang pagnanakaw ang motibo ng mga suspect. Habang sinasaktan raw ng 4 na babae ang biktima, pilit nilang inaagaw ang cellphone nito. Grupo rin ng mga kababaihang estudyante ang itinuturong sangkot di umano sa pananaksak sa isa pang babaeng estudyante na dumayo sa FEU o Far Eastern University para manood ng film festival no October 2. Saksak sa likod, tiyan at ulo ang tinamo ng biktimang estudyante ng UST o University of Santo Tomas. Sinampahan na ng kasong frustrated murder ang 3 sa mga suspect. Simula taong 2005, hindi naman masasabing malaki ang nadagdag sa bilang ng mga kababaihang na-convict sa mga krimen. Sa nakalipas na 7 taon, naglaro sa pagitan ng 200 hanggang 300 kababaihan kada taon ang ipinapasok sa Correctional Institution for Women. Pero hindi violent crimes ang karamihan sa kanilang kaso. Halos 2,000 inmates ang nasa correctional ngayon. Mahigit 1,000 o mahigit sa kalahati, drug trafficking ang kaso. Minsan dahil sa kahirapan, ang ating mga kababaihan ay napipilitang gumawa ng kaparaanan para matustusan ang pangangailangan ng pamilya o lalo na yun ng mga anak. So, isa yun sa mga dahilan din kung bakit parang mataas ang ating rate in terms of drug-related cases. Ang crimes against persons nasa 161 lamang. 43 dito ang kasong murder, 37 ang kasong homicide, 28 ang kaso ng child abuse. Mababa siya, hindi siya ganoon kataas as to the statistics. Siguro nga dahil pwede natin i-attribute na yung mga kababaihan natin ay Maria Clara pa rin, mahimin pa rin at hindi ganoon karahas. Yung iba napipilitan. Self-defense. Katulad na isang laya namin ngayon, parolada na siya, no? Ang kaso niya ay homicide. Kaya lang siya napilitan dahil marirape siya. At di tulad sa mga kulungan ng mga kalalakihan, wala raw mga rayot sa koreksyonal. Ang medyo rampant lang dito sa amin, chismis. Sa pangkalahatan, masasabing matagumpay naman daw ang rehabilitation program sa koreksyonal. Gayunman, kaunti lang daw ang nabibigyan ng executive clemency. May mga inmate na mahigit 80 taong gulang na. Ang iba, sa kulungan na raw namatay. Leigh Alves, GMA News.